Ang Sacramento Kings ang huling team na makakalaban ng Lakers sa preseason na to bago mag-umpisa ang regular games. Natalo sila sa Dallas Mavericks, medyo kontrolado pa ng Lakers dyan ang sitwasyon sa first half at may 13-point lead sila sa halftime. Pero pagpasok ng fourth quarter, dyan na mismo nagsimula ang Dallas mula sa 8-0 run at hindi na sila nakabalik dyan. Kulang sa adjustment at hindi nakakontrol ng Lakers ang run nila sa buong games. Walang Luka at Austin Reeves sa lineup. Sa mangyayaring dress rehearsal ng Lakers kontra sa Sacramento Kings, nasa injured list pa rin dyan itong si Lolo Bron, samantalang si Jared Vanderbilt nasa questionable at si Ando Thiero, Chris Mannion, samantalang sa Kings ruled out sa lineup itong si Sabonis, Keegan Murray, Malik Monk, DeRozan, mga role player na ine-expect na hindi maglalaro sa Kings yan ha. Sinabi ni JJ Redick na gustong gawin nito sa huling preseason games kontra sa Kings, dress rehearsal na, meaning parang regular season na mga pare ko yung gagawin nila mula sa intensity, structure at sa magiging transition nila at inaasahan na bibigyan ng araw dyan ng mas mahabang playing time itong si Luka kumpara sa naging playing time niya kontra sa Suns at ine-expect ang normal na rotation ng Lakers para masubukan na yung actual na kondisyon nila. At ine-expect na sa starting 5 nila kontra sa Kings kasama dyan itong si Luka, Austin Reeves at DeAndre Ayton, may wings forward spot na possible pagpilian mula dito kay Rui Hachimura, Jake LaRavia, Marcus Smart. Si Jared Vanderbilt kasi nasa option pa rin yan pero depende sa kalagayan niya sa quad injury niya, kaya depende pa rin yan kung makikita natin yan sa loob ng court. Pwede rin gamitin si Gabe Vincent, Hachimura, Jake LaRavia at makakuha ng mas maraming pagkakataon at mahabang minutes para magpakita ang araw ng mataas na contribution, lalo na itong si Gabe Vincent na sobrang naging effective kontra sa Dallas Mavericks. Ang tanong dyan, paano isasama yan sa rotation sa mga playmakers tulad nga nila Reeves, Luka at Smart para lang maging safe yung mga to sa injury at over fatigue. At dahil mismo sa game kontra dito sa Kings, gusto ni Redick masubukan talaga yung standard rotation structure nila at makikita talaga natin kung alin sa mga kombinasyon at combo araw yung mas magiging effective pa sa laban nila. Pwedeng wing heavy lineup, mas tradition guard, forward at center sa setup nila. Kaya nakikita nilang may posibilidad talaga na makita pa rin natin ang small ball lineup, lalo na kung mas gagamitin nga raw ni JJ Redick yung mga perimeter defender nila para makakuha ng mas maraming spacing. Sa opensa, mas dapat nga raw natin makita yung fully loaded offense nila, kombinasyon ni Luka Doncic at Reeves sa perimeter at Ayton sa interior. Dapat may magandang spacing at ball movement para nga hindi mag-overload sa depensa yung Kings. Malaki rin yung posibilidad syempre na si Gabe Vincent at Hachimura maulit bilang shooting threats mula sa bench para tumulong sa scoring balance nila. Sa depensa, mahalaga rin na hindi maging mahina at i-priority pa rin nga raw ng Lakers na ayusin ang help defense, transitions at rebounding, lalo na kung maraming rotational changes na pwedeng magkaproblema sila lalo na sa communication. Yan yung isa sa binabantayan, dapat bantayan yung penetration ng Kings lalo na sa mga guards kung merong DeRozan, Levine, Schroeder, lalo na sa half-court sets kung maglalaro yung mga yan. Iyan yung inaasahan dyan na pwedeng gawin ng LA Lakers. Samantalang sa Kings, yung opensa, malaki yung magiging papel sa wings guards tulad nga ni DeRozan, Levine, Schroeder, lalo na sa pag-generate ng scoring kapag walang Sabonis sa lineup. At nakikita na kung gagamitin nga raw agad sa lineup nila si Westbrook, pwedeng magbigay yan ng malaking playmaking at veteran IQ sa opensa nila, pero pwedeng magkaroon pa rin yan ng restriction sa playing time niya sa unang game niya sa preseason na to, at yan mismo yung inaasahan dito kay Westbrook.